Papatuloy na nga ang pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos maideklarang sufficient in form ang dalawang reklamo kahapon. Titimbangin naman ngayon kung sufficient in substance o may sapat na sustansya ang mga ito. Para sa update mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, kumusta? Ano bang update dyan? Nagsimula na? Nikki, kasalukuyan ang gumugulong yung deliberasyon ngayon ng House Committee on Justice sa pagtukoy kung sufficient in substance yung dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang reklamo na lang yung umusad matapos ngang bawiin ng Tindig Pilipinas yung second complaint habang isinantabi naman yung unang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc. Ito'y matapos pagbotohang lumapag ito sa one-year prohibition rule o yung isang taong pagitan bago maaring muling maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Matatanda ang sa desisyon ng Korte Suprema noong idineklarang unconstitutional ang impeachment noong nakaraang taon, itinakda nitong February 6, 2026 pa dapat pwedeng mag-file. Pero yung Makabayan Bloc, February 2 inihain yung kanilang reklamo. Kaya sa botong 22 na pabor at 10 yung tutol tuluyang isinantabi ang kanilang complaint. Sa pagtukoy nga ngayon ng sufficiency in substance, susuriin ng komite kung bawat aligasyong inilatag ay impeachable offense. Sa ilalim kasi ng saligang batas, 6 lang yung grounds for impeachment. Ito po yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption at other high crimes. Ilan nga doon sa reklamong laban sa bise ay yung betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa kanyang pagbanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at pagwaldas umano sa higit 612 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina sa DepEd at OVP. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Nikki. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.